Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back po sa ating channel, Simply Talkies Vlog. Ang ating pong pag-uusapan mga kababayan ay very interesting. No, kasi po, alam nyo na, marami rin pong bumabatikos dito at marami rin po ang sumasang-ayon. No, yan po, siguro nabasa nyo na yung ating titulo, yung Oplan Linis ng DepEd Secretary Sara Duterte. Doon po sa mga pro Duterte, 1,000% agree yan. Sa mga anti-Duterte, minus 1,000% po yan. So ano po ba itong tinatawag kong Oplan Linis? O dito po sa balita ng Manila Bulletin. Sisimulan po natin ito. Lahat po ng ating balita ngayon ay manggagaling sa Manila Bulletin. Shout out po sa Manila Bulletin. Salamat po. So, at pupunta tayo doon sa mga huling-huling balita, yung latest update, yung mga nagbibigay ng kanilang mga opinion, bakit ayaw nila, at hindi sila pumapayag, at meron din yung sumasang-ayon dito sa Oplan Linis. Unahin natin itong balita ng Manila Bulletin noong August 4, no? Ito po. DepEd to hold 2023 Brigada Eskwela from August 14 to 19. Okay? To ensure that public schools are ready in time for school opening, the DepEd announced the conduct of the 2023 Brigada Eskwela or BE from August 14 to 19. Signed by BP and DepEd Secretary Sara Duterte, DepEd issued the implementing guidelines for this year's Brigada Eskwela contained in DepEd Order Number 21 Series of 2023. Naglabas po siya ng order about dito. Okay? Also known as the National School Maintenance Week, the Brigada Eskwela is, anong layunin nito? Is a nationwide school maintenance program that engage all education stakeholders to contribute their time, efforts, and resources in ensuring that public schools are all set in time for class opening. O tama naman po ito. Maganda rin po ito. Parang ito yung tinatawag nating bayanihan. O sabi, kung aking pong iintindihin ito is to, sabi dito, engage all education stakeholders. Education stakeholders. Teachers, administrators, or kung gustong may mag-volunteer na mga parents and students, they can do so. Pero dito sinasabi, all education stakeholders. No? Yung maglilinis. No? Parang ganun din yan. No? Hindi ko lang maalala kung ginawa namin ito nung kami nasa elementarya prior to school opening kasi ang tanging maalala ko lamang nung during na merong parent-teachers meeting. No, doon po nag-uusap ang guro saka yung mga magulang ng mga estudyante niya. Ano ang pwedeng i-donate ng magulang sa loob ng school. Like mga school supplies, panlinis, ganyan po. Yung mga nasa edad ko rin na nag-aral nung 80s, alam nyo na ang tinutukoy ko. I don't wanna elaborate more. Diba? This year, the Brigada Eskwela is a 6-day event where local communities, parents, alumni, civic groups, local businesses, non-governmental organizations, private individuals, and even in teachers and students volunteer their time and skills, the conduct of cleanups, minor to medium repairs, and maintenance work in classrooms and within the school site. Napakaganda po nito. Ako, payag ako dyan. I'm willing to volunteer my time just para at least naman pagpasok ng mga bata, malinis. Parang yung floor, pwede mong pagsalaminahan. Ganun po yung nangyari sa amin. Magaling kaming mag-floor wax, magbunot, maglampaso. Ganun po. Oh. Eto pa, lifting of COVID-19 restrictions. With the issuance of Presidential Proclamation number 297 dated July 21, 2023, DepEd reiterated o inulit-ulit daw po the lifting of the state of public health emergency throughout the Philippines due to COVID-19. Given this, DepEd notified that all prior orders
memoranda, and issuance that are effective only during the state of public emergency shall be deemed withdrawn. O, wala na ba po yun? Revoked or canceled and shall no longer be in effect. Ibig sabihin, lahat po nung mga nailabas ng DepEd ng mga restrictions, mga memoranda, or issuance are nullified na because of this proclamation number 297 ng Presidente, lifting the COVID restrictions. O, eto po, Brigada Eskwela Implementing Guidelines. For this year's BE, DepEd instructed all regions and school divisions to provide intensive and extensive, nakita nyo? Intensive and extensive, meaning inclusive yan, lahat. Ngayon, outside the school sites, pwede pang magkaroon ng extensive. Extension nga eh. Di po ba? Based on the guidelines, DepEd said 2023 Brigada Eskwela shall include the pre-implementation, implementation, and post-implementation stages. Tama naman to. Napakaganda po nito. No? To say, true to the spirit of volunteerism, DepEd said that the search for best implementing schools and others are no longer part. Hindi na daw po kasama yun sa Brigada Eskwela yung nagpapaligsahan pa ng best schools, best classroom kasi gastos lang yan. Di ba? DepEd, however, noted that recognition and appreciation of partners and stakeholders that contribute to the success of the BE may be decided on the school, district, or division levels only. So, hindi na po ano dyan nung parang may grand winner. Doon na lang sa school or sa division na lang kayo. Which is good. Tipid. Tipid gastos. Okay, so yan po yan ha. Next, ulat-ulit ng Manila Bulletin, August 7. DepEd reverts to simpler Brigada Eskwela this year. To go back to the true objective of the Brigada Eskwela, the Department of Education held a simple national kick-off of the program Monday, August 7. Kasi noon, naging complicated, naging contest, naging paligsahan na yung Brigada Eskwela. Correct. Yun ang nakikita ni BP sa kanong mga kasamahan niya, di ba? Ang nakita namin na nawala na yung objective ng Brigada Eskwela, kaya binalik namin yung pinakasimple namin. Correct. Focus this year, Duterte said the efforts related to the conduct of Brigada Eskwela should focus on the maintenance of school. Di po ba? Paano magkakaroon ng maintenance sa school? Simple lang. Hanggat malinis, maayos ang mga upuan, makakapag-aral ng mabuti, makakapag-concentrate ang mga bata. Ito pa sabi niya, quote, "It is a school's maintenance activity, so we appeal to the bayanihan spirit of all Filipinos to help our public schools prepare for the opening classes. Ang gusto lang naming makita sa ating mga paaralan, functional, clean, and orderly." Ibig sabihin, lahat ng kalat sa classroom, sa loob ng eskwelahan, linisin. So dito, mga kababayan at kaibigan, maikwento ko lang, obserbasyon ko lang po ito. No? Kasi tayo, nung kabataan natin, tinuruan tayong maglinis. Whether sa loob ng bahay, sa labas ng bahay, at kung may makita tayong kalat, pinupulot natin. Yung mga estudyante po dito, wala po yan. Ang sasabihin nila, may janitor naman kasi. May tagalinis. Kaya, kung ano yung natutunan nila doon sa school, na-adapt nila dito sa bahay na. Mga anak ko, pinagagalitan ko. Harapan mo na yan, na dinadandaanan mo lang yung kalat. Ba't di mo pulutin? Ginaganon ko po, mga anak ko. Talagang kinakastigo ko sila. No? Hindi tayo ganyan. Sabi ko, hindi porket hindi nyo kayang gawin sa school, hindi pwede dito sa bahay yan. O sa labas. Damputin mo, maski na hindi mo kalat. Tapon mo. Di ba? So, yun po, eto na. Yung kinainiinitan nila na pinagawa ni BP at DepEd Secretary Sara Duterte. Sa ulat po ng Manila Bulletin, August 17, pupunta na tayo sa exciting part. Yan po.
BP Duterte reminds schools, nag-remind na po siya, remove posters, other classroom distractions. Ayaw po niya nun. Ang gusto niya yung napakasimple lang. Siguro, meron dyan orasan, no? Tanggalin nyo na yung sobrang dekorasyon, yung sobrang distraction sa school nyo o sa room ninyo. Baka pwede maglagay na lang kayo dyan nung, siguro lang sa akin lang multiplication table. Di ba? Mas maganda yon, math. At mga siguro ilang impormasyon. Pero, ang sabi niya, remove nyo ang posters. Yung multiplication, posters yun So wala na, orasan na lang ang pwede dyan. Maski na, larawan pa ng mga politiko tulad ng presidente or vice-presidente. Tingnan nyo po yung larawan na yan. Mismong siya, tinanggal niya yung poster niya. No? Diyan po yan sa Vicente Duterte Elementary School, doon po sa kanilang bayan sa Davao. Tinanggal niya. Pwede siguro ilagay sa akin lang, BP, huwag kang magagalit. Sa mga pro-Duterte dyan, ilagay nyo ang flag ng Pilipinas. Hindi siguro sa tapat ng board, sa side. At yung lupang hinirang, i-poster nyo yan. At yung panatang makabayan, diba? Promoting nationalism and patriotism. Tama naman. Kung papayag lang siya, kasi sabi dito, remove all posters Yung mga annoyance, yung mga distractions. Bakit? Distraction bang Philippine flag? Distraction ba na ilagay mo dyan ang pambansang awit? Distraction ba na ilagay mo dyan yung panata natin? Dito nga yung mga bata sa elementarya Sabi nila, I pledge allegiance to the flag. Pledge of allegiance. Kasi nung elementarya kami, may pambansang awit, panatang makabayan, exercise, dung, dung, dung. Yung gumaganong-ganon pa kami. Di ba? Yung mga katulad ko, 80s, makaka-relate kayo. Yan. Pinatatanggal niya po all the posters that are distracting our students. Bakit? Tingnan nyo po, dito po sa Twitter account, no? Dito sa mga Twitter account ng mga ulalo na. Mga ulalo, saka yung mga pro. Yung ulalo, yung mga anti. Meron po dyan nag-post, tingnan nyo. Sabi dito, I fully support the mandate to simple classrooms. I believe the criticism is partially triggered because it was mandated by siyempre, yung mga anti. Yun daw pong Japanese at Korean classroom. So, tignan nyo. Wala ni isang posters. Ano nakalagay dyan? Orasan at kung ano lang siguro. Yung tulad ng panatang makabayan, pambansang awit, at ating flag. Pwede po ako, payag po ako dun. Those are not distractions. Those emblems promotes patriotism and nationalism. Ngayon po, no? So, yan. In-instruct ni BP Sara. Wala, malinis. No? Siguro bibigyan niya ng instruction. No? Magbibigay siya ng memo na pwedeng ilagay lang diyan ay yung mga emblems for patriotism and nationalism. Payag ako doon. Ala akong pakialam kung ano sasabihin niyo sa akin. Di po ba? Ay naglalagay kayo diyan, pagandahan pa kayo No? Mamaya sasabihin ng mga pro, no? Yung pro dito sa sinabi ng DepEd Secretary ang reason nila. Eto po, sa balita ulit ng Manila Bulletin, latest, August 19. DepEd's declutter order to schools draw mixed reactions from netizens. Ayan. The Department of Education has been trending on X, yung X, yung parang, alam nyo na yung X, formerly Twitter following the declutter order issued by Vice President and Education Secretary Sara Duterte to schools. Ito yung mga nag-post sa kanilang mga X account. I-X din natin sila. Di po ba? Eto, sabi ng isa hindi ko na po papakita dito kasi for their privacy. Tingin na lang po kayo sa Twitter, no? Wrong policy. Ang wall decoration ay instructions, materials din. We train educators know it. Kaya di talaga pwede sa DepEd ang non-teacher. Gago! Di ba? Instructional materials din daw yung wall. Kung makakapagsalita lang tong wall huy gago, wag mo akong lagyan. Sobra na ang sakit ng pinipin mo sa akin, tinitape mo pa ako.
tinatakpan mo yung beauty ko. O, di ba? Gago to. Itong San Juan na ito, kapal na mukha mo. Di ba? O, ito pa. Why she always focusing on the superficial and non-academic things in DepEd? Oh, distraction nga eh. Di ba? Gastos lang yan. Gastos. Di po ba? O kayo po mga kababayan, ano sa opinion ninyo, di ba? Sa akin ha, yung mga rooms na ang daming mga inupopost, lalo pang nalilito ang mga bata dyan, oo, sa tingin nyo maganda. Kayo ba, gusto nyo yung kwarto nyo sobrang dami nang nakadikit sa dingding? Di po ba? O baka meron kayong sakit. O eto pa. Hope somebody would help the DepEd Secretary distinguish between decors and learning aids. Ito namang schools di man lang kinonte, sumunod agad. E anong gagawin nila? Lumaban sa utos? Di po ba? Ang gusto nyo palagi na lang kayong kontra eh. Di ba mas maganda nga yan? Nakapokus ang mga bata sa teacher. Yung mata nila hindi nagwa-wonder. Kung may nakalagay dyan, ay ang ganda naman ito, gano'n na lang yung bata doon. Yung fascination nandun, yung attention nandun. Kung ang nakalagay lang dyan, Philippine flag, yung mga emblems ng patriotism and nationalism, sa ulo ko na yan eh. Alam ko na yan eh. O di ang focus nila ngayon, nandun sa teacher. Hindi nagwa-wonder yung mata, hindi nagwa-wonder yung isip. Kasi, ang ganda namang butterfly yan. Ano kaya yan? O nagtuturo yung teacher. Kaya nga may joke nga po dyan, mga kababayan, sa mga teacher. Hindi ko nasasabihin. Di ba? O ito pa isa. I don't understand this directive from DepEd. I attended the public school in grade school and those colorful stuff on the walls help us tremendously. Sa papanong paraan? Diba? Paano ka natulungan ng magandang kulay sa wall? Kung talagang hindi engaging ang teacher, hindi interesading ang pagka-present ng lessons, talagang boring. Dapat mahusay, manguha ng atensyon ng teacher. Ngayon, ang sinasabi ng isa dito na kaya di talaga pwede sa DepEd ang non-teacher. Sigurado ka? Di po ba? Ang dami kayang mga hindi teaching personnel dyan sa DepEd. Maski na maglagay ka dyan ng teaching personnel sa DepEd, sa palagay mo, maayos nilang problema sa DepEd? Ang daming ano dyan? Against na tulad ninyong mga gunggong. Di po ba? Eto naman ngayon mga kababayan. Tignan natin yung mga umuoo dito. Tignan nyo. Sabi nito, ang ganda ng sabi niya. Teachers, especially yung mga class advisors, are in favor of this because the materials for decorations usually come from their own pockets. O kayong mga nag-a-against dyan. Naranasan nyo bang maging teacher? Na kayo ang gumasto sa mga decorations na nilagay ninyo sa inyong mga room? Sometimes they pass on the cost to the students in the guise of a contest. Tingnan nyo. Hindi lang yan. Ipapasa rin yan sa magulang tulad nung ginawa sa amin nung 1980s and beyond. Magulang ang mag-shoulder ng mga yan. Para merit plus 1 plus 1. O di kaya isama ko sa top 10 ng anak mo. Di ba? Ito pa mga kababayan binabasa na lang natin to. Pabor sa akin bilang isang guro. Guro, galing sa bulsa ko talaga kinukuha ang mga pangdikit sa wall kasi hindi ako mahilig mag-solicit. Salamat naman po sa inyo, madam. Kung gusto nyo, puntahan nyo yung Twitter account ni yung magaling na vlogger, si Badong Aratiles. Nandun po yan. Isinishare po ni Badong yan. Yan, tinignan ko. Nakita ko din. Di ba? Mga school sa Japan at Korea, walang ganyan. Isang orasan lang ang nakasabit sa rooms. Oo nga, tama. Hello sir, mas maganda po talaga na walang dekorasyon dahil doon na uuwi ang salary ni teacher. Bawas gastos na rin po ng mga teacher. Tama, yung iba naman ipinapasa sa mga mag-aaral ang project kunwari. Pero halos mga students na ang gumastos ng decoration sa loob ng classroom. This is true and especially for students. Magastos talaga ang mag-decorate ng room. True po yan, magastos yan. Tama po kayo. Correct. Ako agree. Yung ibang teacher sa student, pabayaran yung mga decors. Ito, 100% agree. Tama po.
Ang iba dyan nag-loan para sa mga decoration sa classroom. Correct. Opo, tumpak. Kaya less gastos ngayon. Tama po yan, ma'am. Nung nag-FS at PT ako, kita ko talaga daming corner na need ilagay sa classroom at sariling pera talaga ng co-op teacher. O, nakita nyo? Ano ginagawa ng mga Alliance of Concerned Teachers? Diba? Ba't hindi nila nakita yan? Diba? Ngayon, magre-reklamo kayo? Bakit pinatatanggal? Ang sasabihin ng iba, bakit hindi sila bigyan ng intelligence funds and confidential fund ng DepEd? Sa ibang layunin po yun. Hindi naman confidential intelligence yung pagde-decorate ng classroom Mga gonggong. Di po ba? Marunong pa kayo. Kaya dito, na-save yung pera ng teacher. Na-save yung pagod ng teacher sa kaka-decorate instead na mag-concentrate sa pag-prepare ng lesson plan, sa pag-check ng mga papers, o di kaya sa pag-a-advise sa mga estudyante. At yung estudyante nakapokus kay teacher. Hindi yung nakaganon, nakatutok sa wall. Ang ganda ng decoration. Ako, payag ako dito. Ala naman akong pakialam kung di kayo ma-agree sa akin. No? Masabihin, Tokis, pro Duterte ka naman. Hindi sa pro Duterte ako. Maganda po yung layunin. Simple. At ngayon nagsasabi daw, parang nilalagay daw ni BP Sara ang mga bata sa kulungan. O bakit? Nakulong na ba kayo? Ang tanong, nakulong na ba kayo? Pumasok na ba kayo sa kulungan? Piling nyo bilanggo ang mga bata? Iba po ang bilangguan sa paaralan. Huwag nyo i-compare mga gunggong. No? Ang laki po ng difference noon. Unang-una, spelling pa lang. Pronunciation, iba pa lang. At yung atmosphere. Palagay nyo, bilanggo yung mga bata. May kalayaan niyang mga yan Di ba? Nakasarado ba? Nakapadlak ang pinto? Mga gunggong pala kayo Deprived ba sila ng kanilang liberty? No? Basta lang makabirada sa DepEd Secretary kung ano-ano nang binabato. Ang tirahin nyo, yung Alliance of Concerned Teachers, saka si Franz Castro, bakit di nila naisip yan? O di ba tipid tips yan sa mga guro. At the same time, makakapag-concentrate sila sa totoong trabaho ng guro. Hindi yung, pagagandahin natin to. Tapos yung mga bata, bibigyan mo ng homework ng dami. Tapos, maggrupo kaya, gumawa kayo ng ganito. Di po ba? Instead na mag-concentrate sa pagbabasa, sa pag-aaral ng matematika, siyensa, after hours, nagugupit pa sila. Dahil gusto nilang i-decorate yung kwarto. Tapos, meron pa silang lalaban ng best room. Di po ba? Ganun O di ba dagdag gastos yan? O di simple. Ang iano nyo kay BP Sara, ipanukala nyo, libreng pagkain, almusal, at tanghalian. Yun po yun. Yun ang sabihin nyo sa BP. Pondohan niya ang pagkain ng mga bata. Libre dapat ang elementarya at high school sa pagkain. Di ba? Di matuwa pa kayo kaysa pagandahin nyo yung kwarto nyo, dagdag gastos sa inyo yan. Kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.